pribilehiyo na muli po akong makatayo sa inyong harapan at makapagbahagi ng salita ng Diyos. Inayaan ko po na ang lahat ay magsitayo at tayo po ay manalangin. Sige. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Dakila at mapagpalang Diyos, aming Ama, salamat Panginoon sa pagkakataong ito. Salamat po sa pribilehyo pinagkaloob mo. Salamat po sa kalakasan, sa pag-iingat, at sa wisdom at knowledge na pinahiram mo, Panginoon. Lord God, Ikaw, Panginoon, ang mahayag, Ikaw ang mangitaas, at Ikaw ang aming mapapurihan sa mga oras na ito. Sa iyo lamang, Panginoon, naalay namin ang lahat ng pagsamba. We worship you, Lord. We honor you, Holy Spirit. Samahan mo po kami sa oras na ito. Ikaw ang magpaunawa sa bawat isa ng mensahe mo sa oras na ito. Salamat po sa iyong kapurihan, sa tanging pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Amen. Sige po, tayo po ay makakaupo na. Ayan. So, sino po yung pinagpala ng Panginoon sa ating pagsamba pa lang? Amen. Ayan. So, mas ma-appreciate po natin yung tunay na pagsamba kung bago pa lang po tayo pumunta dito, nangyayari na po ang tunay na pagsamba. Amen. Ayan. Kamusta po kaya yung kalagayan ng puso ng bawat isa sa atin? Ayan. Nakapokus pa po ba ito kay Kristo? Yes. Amen. Amen. O nadidinay na po natin si Kristo? Ayan. Sige po, pag-uusapan natin ang ating mga puso sa oras na ito. At makita ang kalagahan ng pag-iwan ng dating buhay at malaman na kung nanaisin ng bawat isa, hindi pa huli ang lahat para magamit ang buhay sa paglilingkod sa Kanya. So, lalo na po, no, ang pinaka main thing o great commandment sa atin is pag-akay ng kaluluwa. Ito po yung pinapagawa sa atin ng ating Panginoon. At ang totoong pagbabago kay Kristo, makikita ito sa resulta ng buhay mo. Ayan, sa mga nagdaang linggo po, o mga preaching na ating narinig, nakikita natin ang dapat gawin matapos nating mainkwentro ang ating Panginoong Hesukristo. At ang totoong nakaranas ng inkwentro kay Kristo ay may makikitang pagbabago. Siyempre, hindi lang po sa itsura to, no? Siyempre, mahalaga din po na habang binabago tayo ng Panginoon, mas gumaganda. Siyempre, baka naman kung kailan ka nabago ng Panginoon, baka lalong sabimangot yung mukha, no? Sige, check po natin katabi natin. Gumaganda po ba yan? Huwag niyo pong tawanan. Tingnan niyo. Tingnan niyo po kung gumaganda. Ayan, siyempre magaganda yan para sa harap ng ating Panginoon. Amen. Natutunan rin po natin na kailangan nating lumakad sa pamumuhay na nais ng ating Panginoon. At magkaroon pa ng mas malalim na ugnayan o intimacy sa Kanya. So kapag syempre ang intimacy, kailangan magkakaroon ka ng relasyon, close kayo, alamin mo yung mga gusto niya, alam mo kapag galit na siya, o alam mo kung ano yung kakasaya niya. At syempre sa kalaunan, magdudulot po ito ng paglago sa iyo, sa grace at knowledge ng ating Panginoong Jesus. Pero totoo rin naman na sa kabila ng mga nalalaman natin at natutuhan natin ito, minsan may nagagawa pa rin tayong mga bagay na alam nating hindi nagpapasaya at hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Ayan. So, madalas na meron pa rin tayong nagagawa na hindi natin napapasaya ang Lord at hindi pa rin natin nasusunod yung kalooban niya. Minsan umaawit tayo, pero parang piling natin wala nang dating. Kasi alam po natin na may mali. Naranasan na nating makagawa ng kasalanan, nagsisi ka naman, pero nauulit mo pa rin yung kasalanan na nagagawa mo. Nangyayari po ba to? O sa akin lang? Ayan, nangyayari po. Ayan, nakakaramdam ka ng guilt o sobrang pagkainis sa sarili mo. At nasasabi mo na lang na hindi mo deserve ang pag-ibig ng Diyos. So, totoo naman po na hindi natin deserve ang pag-ibig ng Lord, pero pinaramdam niya sa atin to. Pero sa mga ganitong pagkakataon, ang kailangan po natin ay pagsisisi. Ayan. Repentance. Ayan. Sabi po natin sa katabi mo, tunay na pagsisisi. Tunay na pagsisisi. Sige po, sabihin niyo po, tunay na pagsisisi. Ayan. Ayan, tingnan po natin ngayon. Ayan. So, marami naman laging sising-sisi.
May nagagawa kang mali, nalulungkot pa nga tayo minsan eh. Minsan umiiyak pa po tayo. Pero tignan po natin ngayon ang puso ng totoong pagbabago. Ayan. Ito po ang topic natin sa araw na ito, ang puso ng totoong nagbabago. Ayan. So pag-usapan po natin, ano nga